Naawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ang isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ng mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na itong lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagbanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete. Humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. 3 ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang 3 naging city mayor. Abi Binay ng Makati, Tolentino ng Tagaytay, Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan.
at maglalaban para sa karapatan ng ating kababayan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay mas palagay ko mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Jaime nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino pinananggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynil. Pagdating sa geographical representation, 2 ang tiga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao, Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador na tiga Cebu. Ang nanay naman namin ni Jaime, alam nyo naman, 100% waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap na nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at na ayaw balikan.
Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko, at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino, at para sa Pilipinas. Nakuha tayo sa magandang lalaki, magandang babae. Gano'n na nangyayari. So sana mag-iba naman ang pagpili sa panahon ng eleksyon. Huwag na tayo bumoto sa mga magaganda. Maliban lang, nagkataon maganda lang, pero Nagbibinta ng suka, nakagana ko. Dinadagdagan lang yan. Napakasakit po pakinggan na Diba? kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlock? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Dinadagdagan. Ako, hindi ako abogado. in-upload ko eh. Pero, Parang nag-aaway na sa kami. murag abogado. Dito ko na galit na galit, no? Yung sinabi ni Bongbong na suka na galit na galit. Eh kung totoo ba, gagalit siya. Diba?
Magandang araw po sa inyo lahat. Panahon na po ang kampanya ng mga senador. At pagka pinanood nyo sila, yung mga kandidato, especially yung mabigat na naglalaban dito ng dalawang partido, ay yung pro Duterte at saka pro Marcos. Yung kandidato ni Duterte, yung lineup, at saka yung kandidato naman ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Parang nagpaparindigan sila, both parties. Samantalang ang dapat na ang gustong marinig ng taong bayan, ano ang gagawin nila kapag sakali sila ay manalo. Ang nangyayari tungkol sa suka, parang mga batang isip, naturingang mga senador, abogado, pero ang topic suka, ano yun? Bakit sila pumapatos sa ganung mga patutsada? Ibis na ang tao ang kausapin nila, ang kinakaaway nila, ang inaaway nila, away ang nangyayari sa sagutan ng dalawang partido. Parang malayo, hindi ganyan ang kampanya. Ang kampanya, kausapin ng taong bayan kung ano ang may tutulong nila sakali sila ay palaring manalo. Hindi, ang nangyayari, tira sa kabila, yung kabila, tira din sa kabila. Ano to? Parang away yung lang to, grupo, away paternity. Ano mo naman to mga ito? Parang sinisira nyo yung yung dating magandang practice nung unang panahon na si Marcos, panahon nila Marcos, panahon nila Roy, yung mga naunang senador, mga karespeto mga kandidato noon. Noon kasi ang partido noon na naglalaban, Nationalista Party at saka Liberal Party. Matitino noon ang mga kandidato. Ngayon wala parang yung dalawang partido na magkaibang barangay o magkabilang kanto, parang nagbabatuhan lang parang hari-hari, yung isa hari doon sa kabila, yung isa hari doon sa kabilang kanto, tapos nagbabatuhan, parang mga bata. Akalain mo naman mga abogado pa yung iba dyan, pero kung manalita tungkol sa suka, ang babaw naman. Issue yung dapat kung anong magagawa nyo kung sakali kayo ay palaring manalo. Hindi yung kung ano sinabi na kabila, sasugitin nyo. Di magsuntukan na lang kaya kayo. Kasi parang malabas personalan ng ang sagutan nyo, hindi taong bayan ang kinakausap nyo dito Although nakaharap kayo sa taong bayan, nanonood, pero ang mga ugali nyo, parang nasa kanto-kanto lang kayo. Nagpaparinig kayo dun sa kabilang kanto, yung kabila naman nagpaparinig dun sa kabilang kanto. Ano yun? Parang mga bata kayo. Dapat kayo, sa inyo, walang manalo Hindi kayo dapat iboto Yung mga kandidato ni Duterte, wala akong makitang matino dyan Dito sa KBBM, ilan lang din na matino dito, hindi lahat porket kandidato natin Pangulo, iboboto lahat yun. Piliin nyo lang, naku po. Hindi naman lahat yan, yung iba dyan naglingkod kay Duterte. Yung ibang manok ni BBM. Mga diehard pa rin kay Duterte yan, kaya ingat po kayo. Iboto nyo na lang yung mga
Hindi walang, walang pinapaboran, hindi siya maka-Duterte, hindi siya maka-Bongbong. Mas maganda iiwas pusoy na lang tayo. Huwag kayo bumoto sa mga maka-Duterte or hindi kayo bumoto sa mga tao ni Bongbong. Kung sakali man, piliin nyo lang. Huwag kayong mag-i-straight. Yun naman aking opinion lang sa inyo yun, kayo naman yung talagang boboto akin lang naman to. Pero ang masusunod yung boto nyo. Maaaring kausapin kayo ng kapitbahay nyo, kaibigan nyo, boto mo sa ganito. Oo lang, oo. Hindi naman nila alam kung sino boboto nyo pag nasa loob na kayo ng voting precinct. Sumakay lang kayo, sakay. Ang tawag dyan, sakay. Oo lang na oo. Kahit na yung mga nilalapis ninyong kandidato, wala ba, nilapis sa inyo sa Kikibuloy. Boboto nyo si Kibuloy? Nilapis sa inyo si Bato, naiyakin, boboto nyo? Yung isa naman dyan, merong tanga. Tatanga-tanga kunyari. Kala mo napakabait. Boboto nyo. Meron nagpapanggap niya na tanga-tanga na alalay pero naging senador, ewan ko ba? Boboto nyo pa ba yan? Ano ba yung pinagmamalakan yan? Yung malasakit? Pera rin mo natin yan, hindi mo nila pera yun Tsaka boboto nyo ba artista? Medyo mag-isip-isip na po tayo. Alam na po natin na nangyari. Bumoto tayo ng mga artista na nababoy yung Senado, Kongreso. Wala. Nawalan sila nakita sa pelikula. Doon pala sila kikita sa pagiging senador o Kongreso Manila. Kaya ayaw na nilang minto Ayaw na nilang magpahinga. Laging gustong sumabak. Pag nanalo, hindi kita na naman. Para ka nakapag-produce na rin ng pelikula yan. Dahil mo pa artista. Kaya yung mga artista dati na medyo lumalaos ngayon kumikita wala na acting pero kumikita mas malaki pakita sa pagiging artista. Kasi binoboto natin sila anyway, hindi ko naman kayo masisisi kasi kumbaga naguyo tayo nakuha tayo sa magandang lalaki, magandang babae, gano'n na nangyayari. So sana mag-iba naman ang pagpili sa panahon ng eleksyon. Huwag na tayo bumoto sa mga magaganda. Maliban lang nagkataon maganda lang pero may talino, okay na yun pero yung maganda lang wala naman talino, huwag niyo iboto. Anong gagawin sa Senado noon? Uupo lang, magbubutas na ng bangko o ng silya. Ito paalala lang nasa sa inyo naman, kayo na rin man ang boboto ang akin lang naman kung gusto lang natin ng pagbabago. Kasi parang nasasalahula na yung yung dating mararangal ang mga senador noon sa congressman. Pag nakikita mo sila sa labas ang taas ng respeto ngayon wala lalo na pag nakita mo sa telebisyon yung kapalpakan, yung kanilang mga pananalita, yung kanilang mga tuwiran, may mga patawa-tawa lang kagaya ni Robin. Pag nagkamali tatawanan lang, ano yun? Dapat sa bahay pala nagpa-practice hindi niya masabi I invoke my right to self-incrimination. Hindi niya masabi ng buo yun. Sus Mario Joseph naman pag minamalas ka nga naman may mga iboboto natin na top notcher, naging top notcher pa. Kasalanan din ng mga tao kung bakit naging sila, naging top notcher sila. Kayong bumoto niyan, ako hindi naman ako bumoto ng mga ganyan
Hmm. Anyway, damay kami kasi binoto niyo eh. Damay kami sa katangahan at sa mga kabobohan ng mga senador na mga nanalo na torpe eh. Diba? Hanggang dito lang po, yan ang aking opinion. Kanya-kanya tayo ng opinion eh. Maaaring mali ako, kayo ang tama. Papatalo na lang ako, kayo na lang ang tama. Bahala na. Kung saan mapunta tong bansa na to, lahat ng damay tayo. Sige po, ito po si Danilo Dizon sa programang Opinion. Pakipindot lang po yung nandyan yung kamay na naka-thumbs up. Parang tulong nyo na kasi maliit pa lang itong aking channel na lahat gastos ko. Wala pa akong kinikita rito kasi kailangan 1,000 subscribers para makapag-live at para ma-monetize. Pakipindot na rin po yung aking larawan dyan. Lalabas yung subscribe. Pakipindot po yung subscribe. Pagpindot nyo po ng subscribe, magkakaroon ng di sa dulo. Ibig sabihin, kayo po ay tumatangkiling sa inyong lingkod sa Danilo Dizon TV. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at pananood na rin. God bless po.